Pagtugon naman sa pangangailangan ng pangunahin at pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Yan ang binigyang pansin ni House Speaker Bogie D. III sa nangyaring Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress kamakailan. Si Simon Ong sa detalye. Binigyan din ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang pagpapasa ng long overdue na Magna Carta for Barangays o House Bill No. 3533 na magbibigay ng recognition, dignidad at kompensasyon na nararapat lang para sa kanila, partikular na sa full-fledged government employees. Ayon kay Speaker D, isa ang measure sa 8 legislative priorities ng mababang kapulungan para mas mapalakas pa ang grassroots governance. Kikilalanin ng Magna Carta for Barangays bilang regular government employees ang lahat ng barangay officials. Makakakuha din sila ng fixed salaries, full benefits at retirement security. Sa ilalim pa ng panukalang batas, maaaring makatanggap ang punong barangay ng sahod kaparehas ng sangguniang bayan member ng kanyang lungsod o munisipalidad. Makakakuha naman ng 80 bahagdan ng naturang sahod ang sangguniang barangay at 75% nito ang sasahurin ng barangay secretary at treasurer. Magkakaroon din ng kakayanan ang isang barangay na automatically makapag-release ng kanilang share sa national taxes, direct transfer para sa maintenance ng kalsada at mga tulay, at 25% share ng real property taxes na nakolekta sa ilalim din ng jurisdiksyon nito. Pinahihintulutan din itong marimit sa kanilang tanggapan ang 10% tax, fees at charges na nakolekta mula sa mga residente at negosyo na kanilang nasasakupan. Samantala, layo ng panukalan na ipromote ang economic self-reliance ng isang barangay para mas mapabilis ang pagtulong, pagtugon at pamamahala sa kanilang jurisdiksyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.